yan kasi talaga naman ang isa sa mga ebidensya, no? Ebidensya na ang Diyos na maging witness ka sa mga salita niya ay walang iba. Una, maging witness ka sa Jerusalem. Ang Jerusalem sa ating panahon ay kamag-anak. Yan, sa bahay natin, sa pamilya. Pamilya. At second, in Judea, Samaria, and into all the world. Yan. Isa yan sa expression. Amen. Ebidensya na ganun ka transparent yung ginagawa ng Diyos sa iyo na totoong-totoo. Amen. Nako, mga ka-daily life sharing, kung alam nyo lang ang hipag ko po yan yung nag-shout out at pamangkin namin ni Pastor na nasa Amerika po sila. Imaginein mo, dati parang kailangan mo dyan ay magpa-schedule para mo siya makausap. Ngayon, nagugulat kami, talagang ang init sa paglilingkod. Kahit na nasa ang dako, in tune na talagang strongly connected sa ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen kasi, po ba? Yung isa sa mga expression na makikita na pinakalapit na lapit at lapat na lapat ay yung identity mo. Sila mismo ang unang makakakita. Nandyan pa ba sila? Pakibalik mo nga, Ate Angie. Mukhang napakalayo mo, kapatid. Yes po, we're still here. Yes. Gabi, balik mo nga si Ate Angie at saka si Jelly. Pinagpala, Pastor. Oo, kasi... Ate, mukhang lalo kang flourishing dyan, Masarap ba talagang mag-alaga ng apo? Ay, nako, grabe po. Napakasayang mag-alaga ng mga apo na makukundi. At nako, Ate, mukhang ang apo mo, ginawa mong model, Late-late pa niyan, Ay, oo. Gusto mo na yung hanggang disali. Oo, fashionista, Pastora May, fashionista. Ganda naman talaga ni Hana. Fashionista, wow. Yung katabi mo, fashionista naman nung araw, ba't hindi yan ang bihisan mo, Oo. Kailangan na ngayon to kailangan chap-chapin. Sabi ni Pastora Donna sa Lipa City, Batangas, apostolic si Ate Angie Campoy sa Amerika. Nako, isipin mo, talagang, Ate, mukhang dati, ang identity mo ay ikaw ay real estate broker, sa mga negosyanteng kasama mo. Sa amin, bilang mga kapatid mo, ang identity mo sa amin noon, magpa-schedule ka muna dyan. At ihanda mo marinig mo dyan. Ngayon, iba na ang identity mo mula nung tumanggap ka sa Panginoong Jesus. Ang identity mo, ikaw ay Kristiyano, ikaw ay nagmamahal, nagpapatawad, kumakalinga, at hindi lang yon, lolang nag-aalaga. Ayun. Hindi ko nga alam, Pastora, kung ano to kung demotion ba to? ikaw magsabi sa akin kung demotion nag-aalaga ng apo. Yeah, sige, +2, di ba? Sabi ni Jel, promotion daw, +2 Wow! Ang saya-saya. Ate Angie, kumusta ka naman dyan sa Amerika? Kasama mo ang iyong panganay at nag-iisang anak na babae. Eto, Pastora, bless na bless dahil nakita ko sila physically, na talagang malakas. Talagang, alam mo, pinapalakas ng Panginoon. Di ba? Talaga naman, talagang ang Diyos ay mabuti at ang Diyos ay tapat sa aming mga buhay. Ayan. Kaya salamat sa Diyos dahil talagang iniingatan niya kami sa araw-araw. Hindi niya kami pinabayaan. Yan. Amen. At ikaw naman, Jelly, kumusta ka naman dyan, anak? Ang identity mo in Christ. Dito ko po nakita na talagang yung kamay ng Diyos ay talagang very strong towards us, na talagang pinalakas niya kami. Talagang He's always on time, and He will never forsake us talaga, even in times of trouble and hardships. Talagang nakita ko ang Diyos siyang, He will lift us up. Yun talaga po ang totoo. Basta magpatuloy lang talaga tayo. Amen. Amen. Kumusta naman ang pagdating ng ate ko dyan, ng mami mo?
Maayos po. Naku, maayos yung pagdating niya dito kasi everything is like very smooth. Talaga po. Walang kasi last time na nagpunta siya dito, naiwan siya ng eroplano. Kaya sabi ko kay Gio, you set yung time ni Mami, change it to Korea para hindi siya magkamali ng oras. Sabi ko, wag talaga magkamali. Lagi ko nire-remind kay Mami na wag niya isipin na Philippine time. Ayun, kaya buti na lang, praise God talaga po. Ayos na ayos, Pastora. Ayos na ayos. Yan! Anong oras na ba sa inyo dyan ngayon sa shuttle? 11:18 ng gabi po. Oh, 11:18 ng gabi. Alam niyo ba anong oras dito? 9:20 ng umaga. Oh, Wow. isipin mo yan. Ang oras natin, balentong. Kaya Pero nga kahit na ganon, masaya tayong naglilingkod sa Panginoon. Yes. Amen. Salamat sa Hallelujah. Diyos. Salamat sa Yan buhay ang ninyo. daily life sharing on the road. O, diba? Yes. Yan. Tama. Diyan sa Ate May Angie. Qatar na, may shuttle pa. Oh, sabi ni Jonalyn, same lang daw po ang shuttle at California ng time. Oh, Yes. Ayan. Tama po. Magsama-sama na kayo nila Jonalyn at mag-daily life sharing na kayo dyan sa Sige, Amerika. Jonalyn, come here. Yan. Or you go there. Salamat sa Diyos. Salamat sa inyong Thank you din po. God bless. God bless. God bless So you much. po. Praise We love the you. Lord. Love you. I love you. We love you too. We miss you. Yes. Pinagpala. Amen. Amen. Pastora. Alam mo, mga ka-daily life sharing, alam mo, Pastor Dong, iba talaga pagka you are being identified with Christ. Alam mo, bakit? Kasi nakita mo na dati, kung naalala niyo kwento ni Pastor Dong, galing sila sa broken family, naranasan nilang mamalimos, makikita mo talaga yung rejection na matindi yung nag-creep in sa kanilang buhay. Hiwa-hiwalay silang magkakapatid. Pero mula nung sila ay nakakilala kay Jesus, imagine mo, ang saya-saya nilang maglingkod na kahit na malayo ang kanilang mga lugar, gumagawa ang Panginoon ng daan para mag-abot-abot at ang daily life sharing ay isang pinagpalang platform na ang mga malalayo ay pinagtatagpo-tagpo sa Yes, pamamagitan isang ng programang ito. instrumento, di ba? Amen. Yan dyan na yung yung partner. Kaya nga, hello, andyan na rin yung iyong kapatid Oh. sa Abu Dhabi. See you soon, partner! Si Bayona JB Campoy. Ito po talaga yung napakasarap sa pakiramdam na tayong lahat ay nagkakausap, nagkakakwentuhan sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating programa. Amen. Pastor Dong, gaano ba kahirap na ang isang tao ay, ang identity niya, katulad halimbawa sa iyo, yung bata ka, identified ka, ay si Dong, si Paye, si Pilay, yan ang identity, di ba? Usually, you are being identified because of your weaknesses. Ay, pumunta ka dun sa yung chismosa yon. Ay, pumunta ka dun yung umiinom yon. Ay, yung pumunta ka dun yung mamamatay tao yon. Ay, pumunta ka dun, alin yung kapitbahay nating naghiwalay. Kung baga ba sa mundo, ina-identify ka dahil sa iyong kahinaan, ina-identify ka sa iyong kawasakan, ina-identify ka sa iyong profesyon. Ay, magaling na doktor yon. Ay, magandang babae yon. Ay, ganito yon. Yan ang world standard. I-identify ka doon sa physical appearance na meron ka, sa natapos mo, sa profession, sa pag-uugali mo. Pero kay Jesus, ibang klase ang iyong identity. Bago natin ipakilala ang ating guest, mga ka-daily life sharing, payagan natin at makinig tayo sa salita ng Diyos na ibabahagi ni Pastor Dong tungkol sa kahalagahan ng identity. O di ba kumbaga, externally, ito ang tingin nila, ang tawag niyan, ikaw ay person of the flesh. Mhm. And the second is yung salitang person in the spirit. Yun. Isulat niyo po sa comment box. Oo. If you are Person of being the flesh. identified as a person Of the flesh of the flesh and and person of the spirit. person of the spirit. Also, di ba, hindi yan bago sa Bible. Mhm. Hindi yan bago sa salita ng Diyos. Kaya tawag sa unang pangalan ni Abram, Mhm.
pangalawang pangalan ay Abraham. O, Mm. di ba? And then sa tawag kay Peter ay bago naging Peter ay Simon Barjona Mm. at pinalitan ng Peter. Mm. Di ba? Si Paul, si Saulo napalitan ng Paul. Mm. Merong dalawang identity na madalas ang nakikita ng tao, driven sila with what they have seen outside. Yeah. Pero itong hidden person of the heart, Mm. yun yung hidden person of the heart Mm. sa 1 Peter chapter 3. Yun yung totoo mong identity. Ayun. Oo, yun yung hidden person of the heart with quiet spirit and quality which is more precious in the eyes of God. Amen. Yan yun yung kasi vulnerable tayong magkamali. Mhm. Pero kapag you know yourself who you are in Mm. Christ, Mm. if you know yourself and embrace it, who Mm. you will become. Mm. Embrace it, who Christ is, Mm. na inilagay sa iyo ng Panginoon. Pang-una, magiging confident ka. Mm. Ang man of the Spirit or Mm. person of the Spirit, Opo. he is a man with confidence. Wow, galing. Oo. Sulat nyo sa comment box. Oo. Kahit anong mangyari sa paligid mong pangit, Mm. dahil yung beauty inside, Mm. yun, di ba? Yun yung beauty of the person inside, which is more precious in the sight of God. Mm. So kahit anong pangit ang circumstansya Mm. externally, Mm. pero kung ano naman yung ganda sa loob, Mm. Titus 1:16 sabi doon na ang taong pure, Mm. everything is pure. Mm. No? Ang taong defiled, everything also is defiled. Tama. O lahat ng pangit kita, lalong papangit. Mm. Pero kapag ang tao puno ng kagalakan sa loob, Mm. kahit pangit ang paligid, kayang pagandahin ang paligid. Tama. O, di ba? Yan yung identity. Kaya nga confident siya. Tapos pangalawa, connected siya. Oo, Yun. napakataas yung connectivity. Mm. Anong connectivity ito? Alam mo, yun yung tinatawag na frequency. Mm. Alam mo, yung frequency, kapag ang isang kalapati, kay kalapati siya, Mm. na-attract siya sa kapwa kalapati. Oh, talagang Kaya diba? kanina umaga may kalapati na Dito naman sa dito. bintana, di ba? Mayroon din bato-bato. Oh. So, hindi sila basta magsama kasi magka-ibang identity all the way. So, yan yung connectivity. At pastor, ang kalapati dito napansin ko mataas lipad. Nasa 7th floor na tayo, nakakarating dito yung kalapati. So, ang ibig sabihin, yung connectivity mo, nag-a-attract ka your kind. Oo, you attract your kind at the same time, yung frequency, you have the same language. Wow. Language in the spirit or language of the flesh. Ayan yung magkakaiba niyan. Kaya napakahalaga yung katauhan, kilala mo kung sino si Kristo Jesus sa iyo. Yan. Kasi yun yung identity mo sa langit. Mm-mm. Identity mo, kaya sabi ng Matthew 6:10, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ibig sabihin yan, yung connectivity mo is to manifest heaven on earth. Amen. Manifest heaven on earth. Yun yung iyong identity. I-manifest yung pag-ibig. I-manifest yung love. I-manifest yung joy. I-manifest yung peace. Gentleness. Lahat yan, mag-manifest yan. Kaya doon yung mga kapatid mo in the flesh, biologically, madali mo silang madala kasi kitang-kita yung ebidensya. Oo, ebidensya na kung saan hindi ko naman talaga basta lang inakay ang mga kapatid ko. Di rin ako nagpipreach kasi alam mo yan sila, kilala ka eh. Ayun. Oo. So we just simply show to them who Christ is. Yes. Manifesting within me. Amen. O kaya nga naman sila, wow, true, it is true. Ito yung identity, connectivity. And the last one is yung nandoon yung creativity. Kasi nilagay si Lord, ang identity mo is to create. Identity mo, nandoon yung diskarte mo, no? Oo, yung pangit kaya mong pagandahin. Wow. Yung marumi kaya mong linisin. Ayan yun eh, yun yung creativity na meron ka. Kaya mong mag-create, mag-perform ng maraming bagay na kakaiba sa iba. Tama. Kaya ang tawag sa iba ka sa iba. Di ba? Iba ka sa iba.
kaya mo ring makahawa, ang tawag sa iyo, contagious, hindi ka infectious. Oh. Ayos Hindi ka yung ibang klase yung hawa ng ngiti mo. Creative yan creativity yan. Hindi yan sinasadya. Yan ay kusa. Yeah. Kusang gumagalaw, kusang kumikilos. Hindi mo kailangan pagmalaki kasi sila mismo ang magmamalaki. Yeah. Kasi yung creativity mo, napaka-visible, napaka-tangible. Alam mo, ito yung kailangan makita natin. Sabi ni John, di ba? Beloved, now we are children of God. Sa 1 John 3 verse 1 to 2. Children of God. Yan yung identity mo Now, beloved, we are children of God. And 1 John 4:17, so as He is, so are we. Amen. As He is, so are we. So are we in the world. And the last one, tayo ay naging servant to God. Servants to God, ibig sabihin Romans 6:22. Naging lingkod tayo niya. Ano yung lingkod? Naging daluyan tayo na i-represent ang Panginoon. Wow. Ayun. Amen. Nako, Pastor Dong, salamat ng marami. Alam nyo ba, mga ka-daily life sharing, talagang ang ating identity, oras na dumating si Jesus, yung confidence natin kung sino tayo sa Kanya at paano tayo strongly connected sa pinagagawa niya sa atin. Ito na, yung sinasabi na ibinigay na platform sa atin ang daily life sharing. Yung creativity, alam niyo po ba lamesa namin dito ay palantsahan o yung palantsahan ng parang ano ba tawag dito? Kabayuhan? Kabayo. Oo, talagang nakakatuwa dahil creative. At least may patungan kami. Kahit pa siya palantsahan, di man halata. O, di ba? Ang saya-saya. At dahil nga dito sa ating program, sa daily life sharing, kaya tayo ay nakarating sa Qatar. At syempre, salamat sa Diyos sa buhay ni Pastor Henry, sa buhay ni Pastor Marlene, ang JILGM4 sa kanilang leadership dahil silang nag-host sa atin. At ang buong leadership. Oo, alam niyo po ba talaga namang saludo talaga kami sa buong JILGM4. Pinagpala nila ang mga lingkod ng Panginoon, ibinigay nila sa amin yung isang napakagandang comfort. Talagang masasabi mo na dahil we are identified through Christ, in Christ, with Christ. Hindi na pinagsasabi dito kung anong lahi ka, kung nasaang bansa ka, because we are identified in Christ. Sige, we share the gospel. Let us share this testimony to all the people in everywhere, sa lahat na makikinig ng live, ng Zoom, manonood ng replay, i-share natin ito ng i-share. Amen po ba? Sabi ni Attorney Berno, repurpose daw. Ayan, di ba? Halika kaya dito. Sabi ni Pastor Mary Ann, ibakas sa iba, making a difference, contagious but not infectious. Parang yung tawa ni Pastor Dong, contagious but not infectious. Kasi pag infection na, may virus na yon, sakit na ang dala-dala na yun. Amen po ba? Kaya, naku mga ka-daily life sharing, hawakan nyo nga ang inyong mga cellphone. Ano ba? Sagutin nyo ang aking tanong. Ano ka noon? How are you being identified before and now? Yan. Before and now, I am identified as, and today I am what I am today. Amen. Through Christ Jesus. Yes. Amen. Kaya wag na nating patatagalin ang kwentuhan, ang masayang gagawin ng Panginoon sa oras na ito. I-welcome na natin ang nag-welcome sa amin. Oo, dito sa unang bumungad sa atin. Dito sa hotel. Akala ko siya may-ari ng hotel Ang galing ng kanya. Inilagay niya kami sa inilagay niya kami sa 7th-story building. Ibig sabihin ng 7, Jubilee. Ayun. Kaya akala ko nung una siya may-ari ng hotel. Pagpasok namin ng kwarto, parang ang pagkain namin pang isang buwan na Alright. Talagang makikita mo at mararamdaman mo yung servanthood na pinag-uusapan natin kahapon. First time namin siya na-meet. Oo nga, nagbibigay ako ng magandang introduction. Excited na. Para kasi mamaya kakain na naman kami nito Alam niyo po ba mga ka-daily life sharing, siya po ay Bisayang Dako. Kadila frequency.
Ilocano, stay. Siya po ay Bisayang dako. Siya po ay taga Mindanao. Kaya kung kayo mga Bisaya, ayan, mga taga Iligan City. Ayan. Excited ka Hello. na talaga, Pastor Dong. Oo nga. I-welcome natin ang pinagpalang. Ang pangalan po niya ay Luningning. Ayun. Yeah. Hallelujah. Si Bakit Ate hindi hi Ningning? Lu. L-U, hindi low. Bisaya naman yun ang Lu. Oo. Yeah, lusugod na, lusugod. Luningning. Si Ate Luningning Lemense. Ayan. Amen. Welcome po sa ating Good morning. Daily Life Sharing Show. Yes. Good morning. Yeah. Good morning dito. Yes, good morning po. At good morning po sa mga nandito sa Doha, Qatar. Tsaka good afternoon po sa lahat ng mga tao sa Pilipinas at sa ibang bansa. At sabi sa Mindanao, mayong adlaw, mayong hapon sa inyong tanan. Yo, Yeah. Oh, may sumasagot. Si Jessica Dagisonan. Wow, taga Iligan City. Hello po from Iligan City. Di pod kami. O bakit may pod? Kasi alam mo yung may additional kasi Ganun sa mga, din. oo. Mm. Aligan, pud me. Kami. Oh, yeah. Kami, Okay. kami din. Kami Oo, din. yan. Kakatuwa naman. Sige. Batiin mo nga sila sa salita ng Qatar at sa salita ng Bisaya. Qatar. Ano ba, Hmm. Di ko good morning sa Qatar. Di ko Sa Bisaya na lang. Sa Bisaya. Mayong adlaw. Mayong adlaw. Adlaw sa inyo. Sabi dito, Mayong- buntag eh. Ang adlaw is araw. Mayong adlaw or mayong hapon, morning. Mayong sa afternoon, mayong hapon. Sa inyong tanan. Sumasagot sila sa'yo, sabi, maayong udto. Yan, mudto yan. Odto. Ayaw ko na magsalita. Kaya lang may mga kasi ang mga Bisaya may like sa Cebu, tapos sa Mindanao na siya kanang lalom. May mga Malalalim. malalalim. Ilang taon na po kayo dito sa Qatar? Sa Qatar po, nandito ako for almost 10 years na po. Oh, 10 years na. yes, dumating ako 2014 Mhm. coming from sa Saudi, then nagstay ako sa Pinas ng like almost more than a year part-time while waiting po Mm-mm. ng tawag ko sa Qatar. So sa Saudi, nag-spend ako doon ng 6 years. Nag-work ako doon sa Saudi din. So, all in all, yung working ko as an OFW is around like 16 years plus. Oh, 16 years. Nako, ang tagal na nito sa labas ng bansa. Hulaan nyo nga, si Luningning, ilang taon na. May mga tanong ba ka sa'yo? May tanong ba? 16 years sa Saudi at sa Qatar. Ano po? Dalaga ka pa ba? Yes, single, happy, and I'm 47 years old po. Talaga. Dinugtong ba? Kailangan kasi minsan may mga definition, single, dapat malaman nila that I'm happily single po. Ayan. Kasi para hindi mo connect na, ay, baka or Oo, wow. Kailangan natin malaman na being single is not a disadvantage. Yan. In all aspect, depende na lang kung paano mo tingnan ang buhay mo or being single. Oh. Yan. Kaya maganda pala naman ang single kung ano pinag-aanap ninyo dyan. Kahapon kasi yung in-interview namin at the door. At the door. 15 years old. Nagustuhan na agad. Buti wala kang kwentong gano'n. Malalaman natin mamaya. Sabi ni Attorney Bird, sumasagot ha. Sabi niya, Sabah El Khair. Sa Baal Care. Sa Morning. Baal Khair. Sa Baal Care. Oo. Sa Baal Nur. Afternoon. Sabi ni Pastora Marivic Manga, pastor natin ito sa Iligan City, nagniningning. Yes. Kasi kung paghanapin niyo yung pangalan ko, it's it's bright light. Illuminating. Oh, Ganon. yeah. So, alam ko na it was not an accident nung pinangalan sa akin yun. Sabi ni Madeline A. Jaka, maayong adlaw, sis Ningning. Adlaw din sa akong sa mga taga GM4 po. Good morning and kita-kits tayo tomorrow. Yan. Sabi ni Maria Elisa, sa Kuwait ito ay second demotion. Ay, darling, yung demotion mo na-demote. Ito, dalaga pa rin siya, nasa Kuwait. More than half of her life.
Ewan ko, ilang taon ka na ba, Ate Maria Lisa? Dalaga pa din siya. Kasi minsan mayroon silang misconception of being single. Kaya tinawag identity. Kaya lagi mong tandaan that when you're being single, enjoy being single and happy. Because people that comes along, darating sa buhay mo, is for a reason. Para hindi nila parang kung meron ka mang asawa na darating at boyfriend, add-on na lang sila. Kasi pag i-connect ko yung happiness ko sa mga bagay, trabaho ko o sa tao, paano kung mawala sila? So that's what God made me realize. Nung nakilala ko siya. Oh, 60 na raw si Maria Elisa. Oo. Ibig sabihin, may 13 years ka pa. Dahil wala namang imposible sa Diyos, di ba? Pero parang hindi pa kontentong dalaga. Nagpapaligaw pa. Na-interview ko na rin ito. Nako, nakakatuwa. Bakit kaya single siya? Oh, sabi ni Bakit kaya? Ano sabi? Sabi ni Atty. Man. Basahin mo. Ning-ning, bright illumination, sobrang linaw ng kanyang liwanag. Amen. Meron ka kagad na Amen bugado. ako dun. Amen ako dun. May abogado ka kagad, ha? Sabi ni Maria Lisa, Gina or all or Fali, Sis Luningning is a bright light. When I am new in the church, she will answer my questions constantly. Kahit 1 hour sa phone, on fire kay Lord. Napaka-patient. She is the best. Wow! Amen. Sabi nga sa Bible that you can do a lot of things through Christ. Amen. Amen. Matyaga sobra. Yes. Walang nawawala sa taong matyaga pag ang Diyos ang iyong kaagapay, sabi niya. Pag ganito laging kausap ko, babait ako. Sabi nga ni Pas contagious. Sige, hawakan niyo pa ako. At least, sabi, napaka-patient mo, hindi ikaw ang pasyente. Mas magandang ikaw na ang merong ganitong kakaloob. Ngayon, kwentuhan mo nga po kami, ano po ang full name nyo? Sinong magulang ninyo? At ilan kayong magkakapatid? So, ako po si Luningning Lemense po. I was born and raised in Iligan City. I'm 47 years old, single. Ang parents ko, ang father ko, yung traveler sila. Alam niyo yung nagbebenta ng mga during fiesta. They're from Manila, so they traveled Luzon, Visayas, Mindanao until dumating ang side ng parents ko sa Iligan, which is nung time na yun pa lang. So nag-start sila doon hanggang sa lumaki. At that time hindi pa uso yung mall. Kaya malakas sila, doon talaga sila nag-prosper yung family ng father ko. And then pagka-establish nila doon, then nag-start na yung mga mall Gaisano, ganon. Nag-decline. So yun then. So we are 5 also. I am the eldest. I have 2 brothers and 2 sisters po. Lahat sila natapos din by the grace of God. And isa lang sa amin ang may asawa, yung sunod ko. Yung lalaki si Bong. So the rest sa amin, yung isa kong kapatid na babae, which is yung pang-apat, nasa Saudi, nasa Riyadh, nagwo-work. Siguro mga 40 years old na rin siya. Yung youngest namin is around 38, which is nag-work siya sa IT company sa Pilipinas. Dati din siya na pinadala sa Japan, pero ayaw niya yung mga lumalabas, gusto niya sa Pinas. Mahal niya ang Pinas. Then my parents, they are happily married for 46 years. Wow! Nagsama sila 47, pero nagpakasal sila after a year. So, and then, ang unang nakakilala sa amin talaga is my sister. And then, nag-pray siya na, Lord, hindi ako, hanggang hindi makakilala yung family ko. Wow. Which is yung father ko. And then, yung father ko, from Jubail, tumawag na, attend kayo ng ganito. So, nag-attend ako. Siyempre, maganda naman talaga ang salita ng Diyos. Which is, parang nung nag-attend ako, umiiyak pa. Kasi, di ba, doon mo marirealize. Amen. Then, lumaki ako sa Iligan for, hanggang all throughout my college until nag-transfer ako ng Manila. So, okay. undergraduate ako noong time na yun. I-post mo na kita dyan. Dahil may bumabate si Lemense. Apelyido mo to. Uncle ko po, Pastor. Sabi niya, Pastor siya. Yes, as JM4 po. Sabi niya, blessed morning po. I'm proud of you, Ning. Glory to God.
to your life, you deserve being you yourself in Christ. Wow. Amen. Yan, Pastor Dong, andito na rin yung isang mong kapatid, si Rose Campoy sa Abu Dhabi. Oh, sabi ni Maria Lisa Gina Orfali, a silent giver in our church. Wow, talaga naman. Why not a quiet giver? Pareho daw kayo ni Maria Elisa, 5 siblings. Isa lang din ang nag-asawa. Oh. Hindi niyo binibigyan ng apo ang inyong mga magulang? Nanghihingay lang nga, sabi ko. Doon na lang sa isa. yung kapatid mong isang may asawa, may anak na. May dalawa siyang anak. Oh, dalawa na. Yes. Dalawa lang ang apo. Yes, Ethan, Daniel Ethan, at saka Bethea ang name po. Oh. Hindi ko ma-imagine, Pastor Dong, Ah. 46 years nang mag-asawa, dalawa lang ang apo. Oo. 5 ang anak? Parang di ba maramot ang mga anak nito? Hello po sa nanay at sa tatay ni Ate Loning. Yes, sa parents ko po, si Orlando Lemense at si Gloria Feliz Lemense. Si Papa ngayon nagbabike kasi mahilig siya magbike. Yun na yung parang pastime niya. Oh, ilang taon na po Exercise siya? yan. Oh, my father is already 66 years old. So na-loop na niya yung Philippines. Doon mo makikita yung determination ng tao. But as long as you are willing, yung Oh, mindset. so ibig sabihin, biker. Recently kailan pa niya natapos yun? Last year ata. Umikot. Nag-bike siya. Talaga? Grabe. 66 years old. Passion niya, no? Oo. Doon ko nakita yung kung anong kayang gawin ng pag yung mind mo nakaset. And Kasi sa akin, Pastora, na-iset na naman na niya ang kanyang mga anak. Di ba? Naibigay Yes. niya na what is due to their children. Amen. Amen. Pero bakit hindi niya, ang buhay niya ay magpatuloy? O, di ba? Yan na yun. Ang nanay niyo po, ilang taon na siya ngayon? Ang mama ko po is 70 years old. Oh. 70. Oo. Tapos sa bahay lang siya. Dependent siya ng father ko, and doon ko na-recognize ang nakikita yung paano ang maging submissive wife. Sa mama ko. Tsaka yung patience, tsaka yung silence sa bahay na hindi ka makakarinig ng away. Siguro nag-aaway lang sila dahil sa amin. Kasi nga yung tatay ko noong time na yun, yung kabataan niya, talaga namamalo, kasi they were young, 19 si Papa noong time na yon, and then my mom was 22. And my mom is parang sales lady ng family ng tatay ko. So yun. So pause. Ibig sabihin, si tatay, nung dumating nakita si nanay mo Yes. na nagtitinda, niligawan. Parang walang pagkakaiba sa kwento kahapon. Yung kwento kahapon, border. Border si Pastor Ernie. Sa At bahay. nakita yung apo ng may-ari ng boarding house. Anak. Ay, Apo, oo. Ayan po ang kanyang mga magulang. Wow. Mukhang sariwang-sariwa pa talagang biker po pala kayo, tatay. Oo, pinagpala. So, sa madalit sabi, ate, nung mga bata kayo, dahil panganay ka, no? Bago ka mag-aral. Pag-usapan nga natin ng bago ka mag-aral. Anong kabuhayan ng iyong mga magulang? Nung time na yun, naalala ko, 19 yung tatay ko. Siya, working student siya nung time. Kasi nga, nag-stop. Tapos, naging para siyang janitor nung high school sa school nila. Dala-dala niya ako noon, sabi niya, dahil nung pumunta ako nung nag-aral din ako ng school na yon sa Lasal, nakilala ko yung sinasabi niyang humahawak, nagbibit-bit daw sa akin, sabi ni Papa. Tapos yung mama ko, may tindahan siya noon, kasi nga medyo nag-prosper yung business nga ng lola ko. Meron din bargain center yung mama ko, which is nakapangalan sa akin, Sweet, kasi yung palayo ko Sweet. Then yung isa kong doon, mga ganun siya. Pero kasi nga, bata sila, then ilang kami, nung time na yun, 2. So yung mga ganun, nag-aaral, working student, merong So yung finances, hindi talaga Tapos nung later on, sa business din ng lola ko, nag-decline. Nag-shift sila kasi nga, pumasok na yung mga mall, so hindi na kayang kompetensyahan. So, yun po, yun yung mga namin.
Tapos, ayun. So, paano kayong dinisiplina na magkakapatid? Medyo magaan ang kamay ng tatay ko. Nung time na yon. Magaan, ha? Magaan, madaling magano. Which is dun Sandali, sila. pag sinabing magaan, Pag gano'n niya, talagang gano'n kami. Oo. kaya Kaya, sa amin, pag dapat sa Tagalog, mabigat. Pag nakita kang mabigat, magaan alsahidas. Magaan alsahidas. Iba pala. Iba meaning. Magaan alsahidas. Paano? Yan. Ano kami, kaya talaga, nung time ng high school days namin, pag umuwi, dapat nandun na kami sa bahay ng before 6. Ay, pa nung time na yon, disciplinaryan. Oo. Nakikita namin na sa isna, nagdadasal na ako sa daan na hindi ako mapapagalitan. Kasi syempre, pag yung tatay mo na bakit ka na ganito umuwi. So yun. At I think sa amin, almost kami ng brother ko ang talagang nakaano noon na time. Namin. Nakaranas naman din yung other sibling ko, pero more on kami. Kasi at his young age kasi. Kaya yung time na yun. But later on, mararecognize, maalala mo din, and you will be thankful kung ano man yung mga, kaya sabi ko na, all things work together for those who love God, because you would recognize always that, no, this is the plan of the Lord. Amen. Okay, nung elementary ka, saan ka nag-aaral? Sa public school, sa Iligan City, Central School ang pangalan nun. Hindi mababang paaralan. Hindi, mataas. Kasi yun nung tayo sa Iligan City, public school siya. Nag-spend ako doon ng 6 pero palipat-lipat kami. Kasi nung grade 1, grade 2 ako, nasa side ako ng lola ko kasi nga yung mga bata pa sila mama, may mga din. And then, kinuha ko nila mama, dinala naman ako sa Hingoog, another city, sa Hingoog. So doon muna kami. And then for a year, binitbit uli kami nila papa, balik sa kanila. Hanggang naging siguro stable or okay na yung finances. Tama lang. Tapos doon ako bumalik uli sa school. So yun yung elementary years ko. Kumusta naman ang ang pag-aaral ng elementary? Hindi ako mahilig talaga sa aral. Kasi elementary. kasi pag pag nagtinuturuan ako ng math ng tatay ko, may parang yung tawag, ruler. Siyempre hindi ako marunong magbilang ng pera noon. Kaya naalala ko yung time na yun, nung time na tinuturuan ako. So ibig sabihin, may bata ka, tinuruan ka ng magtinda. Mag-cashier. Hindi, kasi nung time nung natuto ako, nung nandun sa probinsya, barter. Sa probinsya kasi, nung pinuntahan ko, meron kang papel, meron silang prutas or anything, exchange. Sa probinsya. Inabot ko yun. Inabot mo din. Parang mga estudyante din. Sige, yung akin prutas. So, doon ko naranasan pumunta ng bukid. Punta kami ng bukid, mangga, bayabas. Then, dadalhin mo, punta ka ng school, barter. Papel, barter ng pagkain. Galing, Doon ko na, doon ko na, ginagawa. Kaya nakikita ko, ito gagawin ko din. Magbabarter ako. Kasi hindi naman uso ang pera sa probinsya ng time na yun. Sa Hingoog, medyo laid back sila doon. Tsaka isa lang ang naalala ko noon, isa lang ang may TV noon. Babayad pa kami ng 25 centavo para lang makanood. Diba? Tapos, Grabe, no? Tapos parang hindi ko alam kung anong background nung may-ari ng TV. Basta school, malaki yung TV nila. Tapos luma pa yung palabas, pinakaluma kasi medyo panahon na pa ng Diba? Sino po nakaka-relate sa inyo ng barter? Dati sa amin, si nanay, ang meron kami asin. Ang meron kami bigas. Sasabihin niya, pumunta ka doon sa auntie mo, magpalit ka ng bagong. Barter sa bigas. Ganyan na mga barter, exchange deal. At yung panonood ng TV, nakaka-relate ako dyan. At pag ayaw kang papanoorin, yung aso pakakawalan. Tama ba? Ang akin naman nung mga kadaan, kasi late na kami nagkaroon ng TV. Meron kami, kasi nag-iigib kami ng tubig. So, nung igib kami ng tubig. Paano kayo magigib ng tubig? Kasi wala kaming, yung parang pang-inom na tubig. Meron kami parang deep well, yung sa ilalim. So, hindi siya yung last talagang So, nag-iigib kami. So, pagbalik namin, minsan nadadali ka doon sa may kapitbahay na may TV, na may screen. So, tatayo ka doon. Tapos pag
pagtingin mo, yung tubig mo puro na balas. Anong balas? Buhangin. Buhangin. Ah. Kasi Nilalagyan. nahihigop nung ano. Hindi po, meron na siya laman. Siguro dahil sa tagal mo nanonood, di ka nakapokus yung tubig mo, Ay, pinaglaruan oo, na. oo. Pinaglaruan na ng ibang kasi tagal. Kaya hindi mo napapansin. Wala kang TV. Siyempre cartoons. Nakikinood lang kami. Oo. Sabi ni JB Campoy Bayona, relate daw po siya sa iyo. Bayabas, barter sa papel. Sumunod kay Pastor Dong yan eh. Okay po. Buti hindi ko pinagpalit. Sabi ni Jessica Dagisonan, kami po lumang mga damit ang barter sa manok at mga kamote. Sa iligan din yan. Sabi ni Attorney Bert, bote, garapa, barter sa popcorn. Meron din kaming Naranasan mo din yan. meron din yung nanay ko nagagawa. Meron kaming kapok tree, yung unan na dating yung ganun, ginagawa ni mama. So yun. Kailangan naririnig ng mga kabataan yung kwento na yan. Yes. No? Ngayon alam mo ba, dati, bago ka magkaroon ng tubig, mag-iigib, mga ngapit bahay, pag pinagdamutan ka pa, hindi ka makakahingi ng tubig, kaya marunong kang makisama. Yeah. Ngayon ilalagay mo lang dyan, may bote na, kahit na saan. Ang karamihan kasi ngayon, parang feeling nila, entitled sila sa lahat ng bahay. Pero hindi nila na-appreciate na kung ano yung buhay, meron yung ibang tao, yung ibang mga family nila. Sabi ni Pastor Mary, hindi po namin inabutan yung barter sa Batangas. Pero yung panonood ng TV sa kapitbahay, yun. Minsan nagpapaalam pa kami nila, pag yung may mga dating palabas na para lang mga ipitbahay. At pag inabutan ka na yung kapitbahay mo, may topak, nakipanood ka, lahat isasara. Kami na, kasi bata, alam mo, madungis. Minsan may kuto ka pa, gano'n. Sabi yun ng nanay, nung may-ari ng bahay, baka may kuto yan, may ano. Kasi siyempre bata, hindi mo naman tapos madungis kayo, marami kami magkakapatid, manunod. Baka magkakuto kayo dyan. Usapin kuto. Sino sa inyo ang may kakaibang kwento ng kuto, ha? Alam niyo ba yung ibig sabihin ng kuto? Yung alam mo ba, nung bata kami, may kapitbahay kami para bigyan niya ako ng masarap na pagkain. Paupin ako, kukutuhan lang ako. Ang sakit na naman. Ay, oo. Ginaganon, tinitiris mo sa ulo niyo. Ang sakit-sakit. Naku, sa Ate Evelyn Buena, nasa Davao, sabi niya, Pastor, relate match ako sa TV. Dahil kami pa lang ang meron naman TV. Siya naman ang meron. Noon, nagpapabayad ang nanay ko. Tapos maraming tinda. Sa loob ng bahay. Sa bahay namin, meron layers na upuan. Minsan nga, merong mga umuutot. Pinalalabas ng nanay ko. Hindi pa. Tapos sa mga TV nun, talaga yung luma. Mga close pa. Sabi ni Ate Kasing, relate din po ako nakikipanood ng TV. Bitbit ang maliit na kapatid. Oo. Sabi ni Jessica, true pastora, sinasara ang bintana, tagaw og TV. Tanaw og TV. Taguan. Taguan ng TV? Tagaw og Hindi ko alam, ibig sabihin niya doon. TV. O kung typographical error. Sabi ni Ate Yoli, masakit po pag tinatanggalan ng lisa sa buhok. Binababad kami sa oil niya, coconut. Di ba? Sige. Sino sa inyo ang relate match na pag para maalis ang kuto at isa? Sorry sa mga kumakain. Yung langis ng nyog. Yan, may chemical na. Di ba? Dati wala. Pero mas malusog yung buhok natin na. Yes. Praise God. Ba't hindi balik yun kung malusog pala dati? Ba't hindi? Wala na silang business. Yung convenient kasi pinigay Ay, niya. okay. Alam mo ng convenient. Dati, Yung mabilis. gaganon ka, mag-ano ka. Kung ano yung tira nun, sige, pahid sa ulo lahat. Instant Oo. Dati, ang kailangan daw, sabi ni Pastor Marivic, suyod. Ayun, so yun. Opo. Pero kami na. Ang dami. Nako, ang daming nakaka-relate. Si Ate Norma sa Spain, nakaka-relate din. Ibig sabihin, according to age ba yun? Alam mo ba, I remember one time, nasa Malaysia kami. Opo. Merong isang pamilya ng missionary na napuntahan namin doon sa the same na bahay na nag-accommodate sa amin. Dati daw, hindi sila mahigpit sa mga missionary tinatanggap nila. One time, merong isang pamilya na missionary na yung anak nila na isama nila may kuto. Alam mo ba? Dahil doon sa kuto, ayaw na magpapasok sa bahay ng mga
Ayaw nila. Oo, Wala. dahil sa kuto na yan. Kaya please, tip sa inyo, pag kayo'y magmimisyon, wala kayong kuto. Pero wala, hindi naman ata siguro. Ano? Ayun, marami na Ako po, daming kuto sa patilya pa. Napakasakit. Dito. Well, umabot. Sabi ni Jessica, yan daw nanay niya si Emerald Taway, ang sakit magtiris ng kuto sa ulo. Umiiyak na ako, kinukutuhan pa ako. Tama na nga tayo sa kuto niya. Nako, isa pa. Ano naman yung hindi mo makakalimutang laro nung elementary ka? Ano lang, hindi naman ako talaga, sleeper game. Yung mga gano'n. Yan. Tumbalata. Pero, tumbalata. Outdoor Tapos, talaga. kasi yung tinirahan namin, parang compound yun ng lola ko. Malaki yung compound. So, lahat ng bata nasa amin. Kasi kami yung parang tambayan. So, doon kami naglalaro. Tapos, kaya lang, kasi ako yung panganay, hindi talaga yung talagang fully as, alam mo yung maglalaro. Yung luxury na maglaro sa labas. Oo. So, lagi pa Yung rin time. ako. Hindi ako nakakagala na sobrang na, kasi pag naggala, mag-iisip ako, bakala dumating na tatay ko, kailangan kong umuwi. Unahan ko siya, bago pa siya mauna sa akin. Kung hindi, nako, pak! Paano kami agad? Nako, ate, ang dami nakaka-relate sa iyo. Si Ninang Linda Ramiscal Alejandro, alam mo, sabi niya, relate mats kasi ganyan ang ginagawa ng lola ko sa amin. Lalagyan ng langis ang buhok namin, then inaalis ang kuto. Sabi ni Pastor Imelda Ramos Villanueva, matyaga po akong magtanggal ng kuto, kaya pag nakita ko ng mga pinsan ko, nagtatago na sila. Ayan. Sabi ni Alejandro Balbuena Venezuela III, our church GM4 is very blessed sa buhay ni Sister Luningning. She is very faithful, humble, generous, and anointed woman of God. Amen. Yan. Amen. Sabi ni Rose Campoy, para sa probinsya lang namin ang mga batang may maraming kuto. Kasi mainit, mahilig maglabas. Oo, dahil sa init ng araw. Okay, so nung elementary ka, hindi ka naman nagkaroon ba ng honor? Hindi ako Sanitation? talaga, hindi. Kasi public school, tapos nasa pa ako no, medyo, alam mo yung mga last part ng grade Section. o section. Alam mo no, pag mga last section. So lang, normal na estudyante. At saka dati, alam mo, alas 6 ng gabi talaga kailangan na sa loob ng bayan, no? Oo. Ngayon, alas 6 na ng umaga ay pamatulog. Kasi nung time na yun, yung time, at saka yung public school kasi dati noon, talagang hapon and morning and afternoon. Kaya pag Full day. Whole day. Doon ko nakita yung talaga, paano mag-spend ng time sa school. Pero hindi naman din ang utak ko nandun. Pastora, sabihin lang natin nasa huling section. Normal na bata. Nasa huling section. O nasaan ngayon? Amen. Ikaw ba? Ay, siya ang guest. Kaya yun yung sinasabi, Pas, na yung your past doesn't determine your future. Yo, magaling. Mamaya na yan. Ito naman dalawa na to. Nagtatanong pa ako eh. Maganda kasi. Labi mo kayo paminaw. Yes, di ba? go, Jodo. Tignan mo, sila na lang nagkaintindihan. Ilocano live. No, nag-enjoy ako dito. Okay. Sabi ni JB Bayona, kami po nag-iigib sa kapitbahay. Yes. Nakaka-relate ka ba, Pastor? Tapos, Sila lang. nangunguha kami ng grapes sa tanim nila, inilulublob namin sa balde na may tubig para hindi makita ng may-ari. Di takam na kami kung anong talagang lasa ng grapes, kaya nakakapagnakaw Kasi may kami. kapitbahay kami. Those were the days. But now, kahit isang sako pa ng grapes, kaya ko nang bilhin. Praise God. Kanya-kanya ng Mga kwenta. simpleng bata nasa labas ngayon ng bansa. Kaya ma-appreciate nyo pas yung paano ngayon mag-value ang mga bata and mga bata, no? Yes. Kasi pag meron ng cellphone, okay na. Pero Dati kasi, yung hardship tsaka ang taas ng discipline. Sabi ni Villa Rose Bahit Kubol, Sister Luning Lemense, very humble woman of God. Blessed talaga kami sa buhay Amen. ni Sister Ning. Ayun. Okay. Nung elementary ka, naintindihan mo na ba ang magkagusto o magkaroon ng crush? Hindi pa masyado. Hindi pa. Parang pa talaga yung maglaro lang. Minsan dadala ka ng short or pin. Kasi yung Chinese garter, uso yun eh. Maglalaro. Ganun lang. Ganun lang. Tapos may nasali ako minsan sa parang, alam mo yung pagandahan pero pera.
Money contest. Kasi nga, kilala nila, ang tindahan kasi ng lola ko nasa city. Mm-mm. So, kilala nila. So, syempre, akala na pera. Syempre, ako naman, ano lang ako, tahimik. Parang wala lang, ano lang ako talaga sa school. Di ako masyadong, unlike sa mga kapatid ko iba. Ano lang. So, yan na talaga yung personality mo. Oo, normal lang. Ganon. High school, ganon. Kaya nung Saan ka nag-high school? nag-high school ako sa private. Kaya doon ako nagkaroon ng parang nagulat kasi iba ang environment ng private school. And then medyo magandang school. So tapos sabi ko, ganito pala, parang gano'n, naninibago ako. Tapos sila magkakilala na. Ako from public school, wala akong masyadong kilala. Ilan lang talaga kaming bago. So medyo doon ako kasi parang hindi ko siya ma-jive ang environment. But by the grace of God, tumungtong ako ng second year high school, kaya lang nabagsak ako. Bumagsak ako ng, binagsak ako, math or science. Ganun. Kasi hindi ka nakinig kay tatay, tinuturuan ka ng math. Doon may mga religious din nun, kasi mga topic. Tapos nag-transfer ako ng another school. Kasi ang school namin is, yung Lasal is run by Jesuit, ang Michael's run by nun. Puro sila mga So doon ka nag-high school? Doon ako naglipat, oo. Kumusta naman ang pag-aaral mo ng high school life? Kwento High school life, nung sa Lasal, typical, kaman ko na estudyante, nag-aaral, trying hard, kasi nga, hindi ko yung environment at hindi sa akin yung mga math. Hindi ako masyadong sa math. Naglipat ako sa bagong school kasi nga, syempre, na-ahead nga naman ako sa kanila. Medyo, nagre-representa sa bagong school. Tapos, pinatakbo nila ako ng parang part of the student body. Doon ako na-expose. Pero hindi naman ako nalalo. Pero yung experience lang na as a, newbie, transferee, na mabigyan ka, ganun pala, ganun. So, nag-boost ng moral ko nung time na yon. Yun yung mga high school. Lang din, hindi masyado, kami, mahilig kami, yung mangikil. Magkuhan ng, pingin nga ng 1 peso, ganun. Meron ka 1 peso, ganun. Iipunin namin ang kaibigan ko, tapos makikita mo kami, kumakain kami sa barbecuehan, o kaya ganun. Maparaan. Oo, magano kami, sige na, kasi Mga diskarte. Ganun. Nakakatuwa naman. lang. Tapos prom, meron kaming prom, pero pag kasi nga, run by none, bawal yung mga expose. Kaya yung dumating na mga sexy or mga revealing, pinapauwi, change. So tapos habang nasa dance floor, chine-check, alam mo, kaya yun. Sabi ni Jufel Lazaro de Venecia, we are so proud of you, OCTI. OCDI? OCTI nakalagay. Octe. Octe, sister. Octe, Arabic. Welcome, Hello. Nanay Lorraine. Yan, sa Melbourne. May miss you, Nanay. Okay. Nung high school life, maliban doon sa experience mo na yun, naintindihan mo na crush. Crush, yun. Crush lang. Gusto ko. Nagka-boyfriend ka ba naman? Hindi. Hindi. Kasi takot ako sa tatay ko. Si tatay pa din? Medyo, ang tatay ko kasi stricto. Hindi siya Kaya talagang, mas malakas ang takot ko kaysa Kaya crush lang ako noon, crush. Talaga. Okay. Kumusta naman yung mo nung high school, ang awards? Hindi din. Wala din Parang part lang ako ng isa, sa homeroom class, officer, president, gano'n. So, gano'n. Hindi siya masyadong parang sabi natin, Pero doon mo ma-realize din ng high school, ng difference ng, sa environment mo. Na nung elementary, nung high school, at saka tao na makakasalamuha mo. Yan po. Nung magka-college ka na, ayan. Sige, dahil parang kaya napaka-boring ng buhay nito. Medyo. Kasi bahay, mahilig ako sa bahay. Kaya hindi nila alam, yung sa family, yung sa namin, kapitbahay, ang alam lang nila na anak, yung mga kapatid kong iba. Hindi ako bahay ako. Indoor ka lang talaga. Mahilig ako noon, maglilinis ang bahay, mag-ayos. Yung tatay ko mahilig mga likot, sinusundan ko, inaayos ko. Kaya nagagalit siya, hindi pa ako tapos, naglilinis. Ganon. Kaya yun. So, one time na nag-stop ako kasi nga sa finances, doon lang ako sa bahay. Ang tatay ko nagpupush na lumabas, pero ayoko lumabas, bahay lang.
Nako, nakakatuwa naman. Pinagpala ka, ate. Sa madalit sabi, nung high school ka, meron ka na bang realization what you want to become one day? Anong time na yan? High school? Basta gusto ko lang makatapos and then makatulong. Ganun lang sa family ko. More on focus kami sa family kasi syempre, Oo. yung exposure ko, yung environment ko lang naman. Yun, Yung kakulangan nakita mo. Hindi ko masasabing meron kami at hindi ko meron na sobra. Hindi ko din masabing na walang-wala. Ang makikita ko lang yung pagka-generosity ng tatay ko in terms of food. Never ka talagang pagdamutan nila ng pagkain. Kahit sa ibang tao, hindi sila madamot. Which is, yun ang nakalakihan ko. Kaya maano ko pag in terms of food. Kasi naman yun eh. So, yun. And then, kasi ayoko ng math, ang pinili ko, medical. Oh, di ba? Medical, oo. Babalik pa rin eh. Tinuturuan ni tatay ng math, ayaw talaga. Hindi ko masyado. Struggle ko yung math, which is Sabi ni ate Kasing, nung araw talaga mahigpit ang tatay sa mga anak na babae. Bawal makipag-boyfriend noong bata pa. Plus ba yon, ate Luningning, na ang tatay mo ay medyo mahigpit sa iyo? Naging plus ba sa iyo nung high Hindi school? naman niya sinabi na bawal yung mga nun. Kaya lang kasi, yung nakikita ko na stick to siya. So, syempre, ayoko gumawa ng bagay na isa maloob niya or magagalit siya. So, kahit na hindi niya sinabi sa amin verbally na gano'n, na ayaw, maingat ako sa mga gano'n. Hindi ako, parang dali ko siyang ma-perceive na, dito pwede yun, ito, Kaya gano'n. Kasi noong time, ang na-develop sa akin is more on thinker. Which is later on in life, doon din ako nag-start. Kasi mahilig ako mag-isip. Mahilig ako mag-isip. Kaya anything in my mind, parang nagke-create na ako ng Para mo sinasabi, ang identity mo noon ay mapag-isa. Kahit na, hindi naman isolated, pero mahilig ako, more on ako yung nag-uusap, nag-iisip, mga ganon. Matanong. Mga ganon. Tsaka, yung mga nakikita ko, sinasaisip ko. Mga nakikita ko, mga bagay-bagay naririnig ko. Sino nagbigay sa'yo ng idea bakit gusto mong kumuha ng medical? Basta ayoko lang ng math. Dahil lang doon? Ayaw lang ng math. Basta ayaw lang ng math. Yun ang ko. Kasi yung mga Hindi. kapatid ko nag-school sa parang university doon sa amin na more on engineering, mga ganon. Ayoko doon. Kasi doon naman din galing sila papa. Ako naman, ako lang nasa medical. So medyo expensive siya kasi ang kinuha ko noon is physical therapy. Which is on time na yun, which is kasagsagan ng PT. So ako for 4 years regular, wala akong book. Lang siya, Xerox. So parang napagod ka kasi siyempre wala kang book. Mahal ng book noong time. Kaya sama pa sa tuition. So noong time na yon, parang struggle ko kaya ayoko yung mga Tagalog, parang ako na rin nagsabi ko, hindi na. Kasi delayed yung tuition namin. Ilan kami. Tapos meron pa akong mga kapatid na high school din. So yun, sabay-sabay kami lahat. Na pa namin yung naranasan yung iiwan ng ATM sa totoo. Nako! Mahirap talaga mahirap ang may kakulangan, pero nagpunyagi ka kahit na may kakulangan. Hindi ko, kung siguro sa titingnan, I would rather not say that, mahirap ng mahirap. Pero I would rather say that everything that comes along the way, kahit na mahirap siya, later on in life, pag nakilala mo talaga Diyos, you would realize those things are made for you para sa character. Kasi kung hindi ko nakuha ko lahat ng bagay, siguro I would not be here. Hindi ko makilala Diyos, or maybe late ko makilala or anything. Kasi ang easy ng bagay ng lahat ng bagay. So yung mga nangyayari, I am grateful. Amen. Kasi that's what made who I am today because of Christ. Nako, sabi ni Miklat Phoebe, Sister Ning, pareho pala tayo ayaw ng math.
Pero yung nurse ako, meron pa rin palang math na ma-encounter. Lahat na, lalo na sa pagbibigay ng mga gamot sa pasyente. Yes, it's true. Kung ano yung kinaayawan mo, yun din pala ang pupuntahan mo. Okay, nung college ka, puro aral lang ginawa mo o hindi ka nakipag-relationship? Hindi. Wala pa din boyfriend? Ang first relationship ko is around 26 years old na. Oh, so nung college ka? College ko, ano lang, mahilig ako barkada. Mahilig ako marami akong, mahilig ako mag-set up. O sige, ganito, ako pa yung, syempre, hindi mo kilala si Christ. Marami kang ginagawa na, barkada kayo, sige, dano kami. Tapos kaya lang, nung time na yun, naalala ko, lagi ko iniisip yung magulang ko na, if ever I will do something, I would always see to it that they will not be, mag-isip kung asan ako. Kaya sabihin ko na, ma, kami, group study. Pero nasa iba ako. Sabihin ko, ma, okay na, dumating na ako. Pero dumating naman talaga ako, pero sa ibang venue. So, ang ko lang talaga na, alam mo yun, siyempre magulang, mag-iisip, asan na yung anak ko, bakit ganito? So, I would always make it sure na, tell them, message them, kahit na hindi man ako sa venue na sinasabi ko, but they have to know that I arrived, I'm okay. Then, okay din ako. Yun ang lagi ko. Kasi yun ang pinaka-ko, ayokong magkaroon. Yung escape. Kasi Way of escape. hindi na siya way of escape. Parang bata ako. Gusto kong Siyempre, may mga barkada. Nag-explore. Oo, yan. Okay. Ilang taon po kayo nakagraduate ng college? Late ako graduate at the age of 28. Kasi ilang beses ako nag-stop. Ilang beses. So, nung nag-PT ako, and then nag-PT ako dahil mahirap ng finances, nag-shift ako ng mga, para lang graduate, after sa 1 year, nag-shift ako ng RadTech. Tapos nag-stay ako doon ng 1 year and a half, na finances pa rin kasi sabay-sabay. At that time, si Papa nasa sa Saudi na. Tapos, ayun, then sabi ko, stop na ako. Tapos sabi ko sa mama ko nung time na yun, punta na lang ako ng Manila. Ma, magkatulong na lang ako. Dumating ka sa ganun? Kasi siyempre, parang nawawalan ka ng purpose. Kasi parang feeling, sa atin kasi sa Pinas, value yung education. Totoo. And we always, paano kami kung wala kami, pinag-aralan. So, sabi Yan ang ko, na-inculcate sa mind natin. So, nung time na yun, sabi ko, balik na lang, punta na lang ako ng Manila, ma. Siyempre, lola ko nag-offer na, sige, punta ka ng Manila, mag-try ka ng interview for US, which is hindi naman din ako pumasa. Siguro 3 times nag-schedule, 2 times nang sinipot ko. Hindi ako yung time, yung lahat na yun, hindi ako pumasa. So, yun. And then, yung time ng college days namin, natapos yung mga classmate, batchmate ko, sabi nila, punta sila na Maynila, nakikita kami. Nung nagkita kami, sabi nila magpapa-interview sila for Taiwan. So nung nag-in for Taiwan, sumama ako. Sabi ko, ako din. Kasi sila more on caregiver, ako naman more on, uso nung time na yun yung sa microchip sa Taiwan. Sa phone. So yun, pumasa ako. Sabi ko kay mama, pumasa ako, kailangan ko ng 72,000. 72,000 kasi for placement. Sabi ng mama ko, hindi. Doon ako, hindi mo ako, sige, balik niyo ako sa school. Kasi syempre parang, ako ng ilang years sa Maynila eh. Ang ko lang is, nasa bahay lang, mag-prepare ng food yung auntie ko at saka anak lang niya, kami lang 3. So, the whole day, yung alam mo, yung battle mo is your mind. Umikot mo yung buhay mong gano'n paulit-ulit. Tapos may time na lalabas ako ng bahay kasi mag-aayos ako ng papers ko doon sa agency na humahawak ng pa-interview ko. And then later, pupunta ako ng church, upo lang ako doon. Parang, is this parang tanong mo ba, Lord, ito ba yung life ko? Ano magiging life ko? Kasi noong time na yun, Catholic, kahit naman kami. Pero, I will... Religious. siya, pero hindi ko masasabing religious ako, pero kilala ko ang Diyos. Kaya lang wala akong alam talaga sa words. Wala akong alam sa salita. Alam mo may Diyos. Alam ko may Diyos, pero di ba sa Bible sabi niya, may people are destroyed because of lack of knowledge. So, ang alam ko lang,
si Christ. More than that, wala na, mag-pray, gano'n. And I would stay kasi, di ba sa embassy, US Embassy, di ba may church dito na Catholic, kasi noong time na yun, Yeah, Catholic. meron, no? Uupo lang ako doon, and then I would ask, and sometimes I would cry, gano'n. Routine siya, parang gano'n, kasi nga, out of ano na eh. Pero nakapag-work po kayo sa Maynila? Nag-try ako maghanap. Yung mga sinasabi nilang, alam mo yung sales? Oo, sales lady. Sales. Doon ako na, Tapos sabi na, dapat magbenta ka to, experience, makabenta ka ng 5, and then saka ka matanggap. Ahente. Sabi ko, sige nga, mag-try ako. Tapos sabi ko, mahirap. Sabi ko, sige, magkuha para bumili. Yung parang, tawag nito, bayaran mo para bumili, para lang makaano ka. Para makalusot ka lang. Kasi syempre ba naman, anong gagawin ko? Kasi magti-training. Later on, parang sabi ko, hindi naman siguro to ganito. Maghahanap ako ng tao. Hindi na rin ako sumipot. Kasi parang nangyari, hindi ko na alam din kung ano ba talaga mag-abroad ako. So yun yung parang matagal din, mga siguro mga almost 1 year plus. Or 2 years, doon lang talagang yun yung life ko. Tapos nung time na dumating yung friends ko, yun sinabi ko sa nanay ko. And by the grace of God talaga, naghanap ako ng school. Doon ako napunta sa pinakamurang bayaran ng tuition. Which is ang Adventist. Okay. Yung sa Pasay. Ilang taon ka nun? 26. Kasi 26 bumalik ka na. 2022 kasi ako bumalik ng school ng high college. Natapos ako 2004, which is 28 years old. Kasi nga, puro ako may Ano na yung course mo dito? Radtech. Nag-Radtech ka na dito? Kinontinue ko na lang. Kasi nga, yung thinking na matapos lang to. Matapos sana, bahala na. Working Ganun. student ka na nun sa sarili mo. Hindi ako naging working student, pero ang ginawa nila sa akin, during time ng internship ko, kinuha na ako ng hospital ng sanitarium, Manila Sanitarium, na parang in replacement doon sa mga nag-leave na tech na technologies namin sa ultrasound. So, kasi alam ko yung ginagawa niya, tinitingnan ko, ganito pala mag-divide ng pera ng doktor, sulat mo lang, mag-prepare ng pasyente. Sabi ko, ako gagawa niyan. Nung nag-leave siya, hindi na siya kumuha ng ako na gumagawa. So, meron akong extra job nun. Intern ako, pero may extra money ako. Ang galing. Sabi ni Margie Tamparong Batoy, praise God Ning. Yan Miss mga you, my classmate friend. ko. Yes. Mga college friends ko po. Talaga. Christian din siya. I love Marge. Nasaan siya ngayon? Siya yung una kong naririnig about Christianity. Wow! Noong time na yun. Ang sarap ding ma-interview na Ate Marge. Sige nga. Siya yung una kong naririnig. Kasi Nasaan siya ngayon? nasa Marawi siya, nag-work. Physical therapy siya. Sila yung mga batchmate ko nung PT rin nag-PT. siya. Wow! Tapos sila yung, nakikita ko yung nagdadala gitar, mag-gano, mag-praise, sila yun. Siya yung Nakapunta ako dyan sa Marawi. Dumaan kami one time. Bumalik kami kaagad kasi nakakatakot eh. okay. Okay, so madalit sabi nakagraduate ka ng college. Yes. Kanina, nabanggit mo, 26 years old, doon ka nagka-boyfriend. Yes. Yan. Kwentuhan mo nga sa amin yan. Kasi nga, hindi ako Boyfriend din. mahilig mo lumabas. Yung kaibigan ko, sabi niya, single ka pa din. Ganun, sabi niya. So, lagi silang magpupunta sa bahay. Tapos, sabi niya, yun lang ang tanong nila. Wala ka bang boyfriend? Sige, later on, sunod nilang punta, nagbitbit sila ng, ipakilala. Parang nagbitbit ng basket ha. Nangipakilala kasi hindi ako lumalabas. So, kailangan nilang bitbitin. Ayun, okay. Kasi ang labas ko lang talaga, it's either bahay nila, ganun lang, sa mga kung ano activities, ganun lang din. So hindi, medyo kasi ako mapag-isip at mapagduda sa lahat ng Mapagsuri. ganun. So, kasi ang iniisip ko nun, gusto ko yung nakikita ko yung yung parents ko, gusto ko yung ganun na marriage. Sabi ko na parang, ito na, pag nagkaroon ako, ito na. May model ka. Meron ako Yes, naiisip na galing. gano'n. Pero sa journey na lagi mong hinahanap, hindi mo siya nakikita. So, ayun, sa madaling salita, naging kami noon. Seaman siya, report.
Di ba? Alam yun si Take note. Hindi naman lahat. Pero Every ano. report. Narinig ko na yan kay Captain Bonnie Socias. Okay, ano ang nakita mong katangian? Bakit? Wala siyang katangian na ano. Wala? Basta lang magsabi ka lang na boyfriend, parang ganun. Parang, Ay, wala sa ano, wala sa concept ng any ano. Basta nagka-boyfriend ka lang? Oo, basta ganun. So, syempre, parang first mo, parang sa isip ko, ay, ito na to. Nabuo na doon ako nabuo na nangarap uli na, ito na. Siguro, babalik ako ng school. Siya magsasakay siya ng barko. Tapos sabi ko, mag-iipon ako ng pera. Ito yung magiging life ko. Create ko na siya agad. Oh. Bago pa create ko na siya in my mind. Ganito na. Nakasettle na yung mind ko na ito. Ganon nun siya. Eh, hindi. Hindi nag-materialize. Hindi na materialize. Vision lang siya. Ay, ganyan. Vision on my own. But, Ang hirap. Teka, gaano katagal ang itinagal ng every report? kasi nag-uwi siya ng time na naging kami, months lang kami magkasama. And then umuwi siya, hindi na siya nagsabi na umuwi siya. Hindi na siya. So, may friend siya, laging report, gano'n. Sabi ko, parang, alam mo yun, doon mo maano talaga na ano ba yung mo, value mo sa sarili mo. Kasi you tried to beg, you tried to ask the Lord, give me this, Lord, give me, Lord. Siguro, Lord, pag bigay mo sa akin to, Lord. Ayun na, exchange, nakikipag-bargain ako sa Diyos. Ganun naman nangyayari nung time. Kasi, pag nagagusto ko, isa lang, ganun lang yung iniisip ko. I bargain, I prayed, I cried it out, yun, doon ko na, But, I really thank God kasi, paano ako nilabas sa gano'n na sitwasyon. Ligtas. Nilabas niya ako. I know naman na mabuti siyang tao, but it was not his time. Alam mo, Po. yung mga kasama sa church, magbit-bit din tayo. Sabi ni Jupe, bit-bitan nyo nga to. Nahuli ka. Sa madaling sabi. Nasipayo ako. Ang tagal naghintay. Tapos nag-create na sa kanyang imagination. Ang lungkot na. Hindi nagtagal. Hindi kasi, alam mo na, pag babae, nasa gusto mo lahat. Alam mo yun, nakapag-isip ka na ganito. Tapos biglang hindi yun ang nangyari. Sabi tuloy ni Ate Jonalyn sa USA, 3 na. Nung isang araw, ang guest sa Prayer Mountain, nanalangin. Kasunod kahapon at the door. Nakita. Ngayon ay magbitbit. Maparaan ng mga... Ang MU niya, matagal umibig, madaling umalis. Hindi nagbabalik. Sa akin, parang hindi talaga hindi siya nabuo ng maayos. Hindi siya nabuo. Kaya yung mga binibitbit ninyo, siguraduhin yung maayos. And also, ang nangyayari kasi, we tried, ang babae kasi we tried to be so, we create man in our, thoughts. Pag wala kang Diyos, hindi yung mga nasa isip mo na gusto mong mangyari. Pag di mo kilala ang Diyos, hindi siya magmamaterialize. Ay, nako. Kasi you prayed for a wrong person. And ikaw, hindi ka naman buo ng pumunta. Kasi you tried to hold on. Pantasya daw tawag doon. Nagpantasya. Tsaka ang nangyayari, you tried to fit yourself sa kanila. Kasi para lang maging buo, para maging masaya. Pero you never understand that you have to be happy on your own. You have to be complete on your own. Discover. Bago mo ibigay sarili mo. Kasi bakit? Hindi ka ako makabigay ng buo kung hindi ako kompleto din. So yun doon ko na-realize how God really protected me all throughout. Kaya pag may sinabi na, single ka pa, bakit ganito? May trabaho ka ba? No, hindi kasi yun yung ng Diyos. Hindi yun ang nag-ugma. Sometimes, Pastora, alam mo, parang kilala nila yung sinasabi mo. Margie Tamparong Batoy, Emerald Tamayo, yes ma'am, si Ma'am Goldie, Chris Miel Dagisonan. Magkakakilala yata sila. Baka sila. Okay. Tingnan mo, yan ang daily Christian din yan. Kaya Sabi ni Reynaldo Nuevas Jr., Jofe Lazaro de Venecia, wow, praise God, wala pa pong tulog yan.
Sino? Yung binibit-bit nyo? Sino pa walang tulog? After nun, Ate Ano po? Luningning, anong kasunod? So, Nag-abroad ka na ba? Nag-abroad ako, so nagkaroon ako ng mga 3 boyfriend before ako nag-abroad. Oh, nakatatlo. Yung Nakatatlo. isa, nakatatlo. Nakatatlo ako. Ah, Parang jumping, tapos sabi ko, di na ano. Hindi So, na I tried- binit-bit. Di na, kasi parang Nakilala- saan mo MIA nakilala? na siya, may sing in action na yung isa. May sing in action na. May Nag-ano naman, bumalik siya, nagkabalikan kami, pero ibig sabihin, parang hindi naman nag-prospect kasi nga, hindi nga para sa akin. So, nag-jump ako another relationship, but it's still the same, another relationship. Yes. It's the same, parang ano. And then, umalis ako ng ng Pinas. It was not for me. It was for somebody else offer. Parang sabi niya, may trabaho doon. Sabi niya, ka tayo, kailangan nila 2. Ang nangyari, siya hindi pumasa, ako pumasa. Tapos doon, yun yung start ko. Pero lumayo ako sa parents ko. Kasi yung parents ko sa Jubail, ako nasa Riyadh. Kasi I have to find myself, my own yan, ganun. Tsaka alam mo naman pag magulang, syempre may mga rules o ganito. So Yung syempre, mga gusto. ako 31 na rin ako, o 31 nata ako Oh, nag-abroad. 31 ka nag-abroad. So ibig sabihin, parang may iba na rin ang takbo ng isip ko, iba na yung mga pananaw ko. Teka, balikan natin kasi inaabot ka 46 hanggang ngayon single ka pa. Napasok ka ba dun sa 3? O tapos hindi ka na Pasok o nadala. Hindi ako matagal ako nadala. Hindi, yung pangalawa. Matagal ako nadala. Iba yung napasok sa nadala, Pastora. Iba pala yan. Oo. Okay, yung pangalawa na nangyari. Opo. Madali Yung lang din. short lang din, parang months. Kailangan nating malaman bakit inabot ng 40 sa ito. Months lang. Months lang po. Kasi, Kasi later yung una on. MIA. Missing in action. Yung pangalawa, anong nangyari? Yung married siya. Okay. Married siya. So, sabi ko, ayusin mo yung mo. Then dito, hindi ko na makontak. Nag-sorry siya after a year pa. Hindi mo alam na kasal siya. Hindi, alam mo, sabi ko, ayusin mo ang mo, kung ano ba talaga yung relasyon niyo, kung nakasal ba kayo o hindi. Kasi sabi, sunalo siya eh. And then third is during my review Yung time. una, Marino. Pangalawa, sundalo. Yun yung pangatlo. Ano yung pangatlo? Ngayon, yung sunod naman, same ko ng field. Same ko ng field. Pero alam mo yung... Nasa ospital na. Pasyente na. Tapos, Pero ang kasi, alam mo yung mga instant na relasyon. Yun. So, yun. sabi ni Miklat Puebe, wow! Nakatatlo pala si BF. Nakatatlong BF pala si sister. Hindi ako kasi talaga. Alam mo, magkakakilala na sila ng best friend mo. Nag-uusap-usap na sila. Nila tayo pinakikinggan. Pakinggan niyo muna kami sa Daily Sharing. Nagkatagpo-tagpo lang kayo ng Nagamarawi. Sila eh. Magkatagpo-tagpo lang kayo. Daily Nakalimutan niyo Sharing kami. Mga Christian kasi sila na Small world talaga. Makinig muna kayo sa amin. Nakakatatlo na ito. Bakit inabot ng 46 ito? Sabi ni Jufe, Marino, sundalo, pasyente, abangan ang pang-apat. Reynaldo Cuevas, abangan niyo daw ang pang-apat. Hindi talaga. Medyo interesado sila sa love life ko kasi sila yung mga yung Nakapaligid. kasama ko. Tahimik to. Alam mo ba, nalulungkot silang lahat. Kasama na ako para sa iyo. Sabi ni Reynaldo, praise the Lord for your life, sister Ning. Hindi namin alam yan, sis. Di ba? Yung 4, godly man na. Okay. Sabi nga matagal madala. The rest. Bit-bitin na ni Lord. Huwag na kayo bumitbit. Yun. Lord, Si bit-bitin Lord po na yung pang-apat. bit din na. Maririnig ko ba ang pang-apat? Shh, tahimik ka muna. Makikinig muna tayo. Ngayon. Kape ka muna, Pastora. Sandali. Nakaka-engage na ako. Excited na. Okay. Sa madalit sabi, ano nangyari sa patlo? Pangatlo, Yung pareho mong katrabaho. hindi siya naman siya, ito, parang sincere. Hindi. Hindi siya sincere. Kasi pag narikilala mo papa ko binibenta na ako. Hanapan mo nga to. Tatay ko, hanapan mo. Kasi nung as I grow, as I age, kung sino mga kaibigan niya, nakabigan ko or darating, hanapin mo nga to ng boyfriend or yung binibenta ka na. Natatawa lang ako.
ako, tatawa lang ako. Sabi mo, dati takot na takot ako sa'yo. Ngayon, Halos hinahanapan. ipamigay na ako. Yun. Ay, nako. Siguro siya total, masabi kong ilan ba naging ano ko, mga, at least siguro mga 8. The last one was yung before ako nag-come to church. Nakawala. Yun ang parang, yung parang, Defining moment. No? yes. Sandali. Pause. Nakawalo. Pero mga Yung pang-apat. Pang-apat, siya, sa Saudi ko nakilala. Oh. So, ganun din, lang kasi, alam mo naman pag Saudi, Oh. message, ganun. Okay, pang-5. Pa rin sa Saudi pa rin. Before ako, parang doon ko siya nakilala. Tapos umuwi ako, bumalik ako siya naman lumipat ng Doha. Doon okay. doon in-introduce sa akin ng Lord ang Doha. Oh. I don't have plan in Doha. Oo. Ang plan Sa ko talaga- pang-anim. Pang-anim. Parang ganun. Oo. I don't have plan in Doha. Eh, saan ka ba na-born again? Born again ako sa Pinas, pero nga, dahil empty, Half ay, baked. half Half-baked. So ko lang, parang ang life ko, it's a combination of flesh and Spirit. wala nga spirit kasi medyo Sabi ni kasi Miklat. parang yung life na Ay, pause. Sabi ni Miklat, Sister Lorning, ang alam ko kasi walang godly man na mangloloob din ng bahay. Kaya lumabas-labas ka rin ng bahay. Labi. Amen! Bahay, hospital, simbahan lang eh. Lumabas-labas. Payagan niyo na ako, isama ko sa mission. Ipaalam natin kay Pastor Henry. Ay, saya! Oo. Yung time na yun, months lang din kasi nga, Saudi. And then yung sunod naman, ganun din. Then, Pagpito, sa Saudi pa din. basta yun sa Saudi. Kasi ang last ko is, Yung pang-8. dito na sa Doha. Yun na yung, hindi. Sa Pinas pa, yung stay ako sa Pinas, and then dito sa Doha. Okay. So, yung, siguro gano'n, hindi nga siya, kasi siyempre, pag working ka, OFW, kasama mo lang sila pag nandyan. So, hindi talaga siya yung, parang sabihin mo, solid communication. Oo, wala. Siyempre, yung Parang fly-by-night relationship. kasi, nag-iisip na rin ako sa edad ko. Oo. Nung time na yan. And then, gusto ko na, kasi nung time na nasa Saudi ako sa second na hospital ko, ang sinasabi ko sa para bitawan nila ako, magpapakasal na ako. Kahit wala akong tao. Para bitaw kasi, hinahold nila ako kasi nga sa trabaho. Sabi ko, no, I will get married. I'm not planning to come back. I'm already old, yeah. Like this. So, hindi nila mapilit. Doon ako Pero wala akong nun. Maraming in-introduce, pero hindi nga talaga. It was not meant. So yung after ng pang-8, wala na. Huminto, nagpahinga. Nagpahinga lang, sister. Kasi Hanggang ngayon, nagpapahinga pa din. Hindi na. Hindi ka na nagka-boyfriend. Nagpahinga ang puso. Nagpahinga. Lang talaga siya, Pero hindi natin pwede limitahan ang Diyos dyan, Pastor. Hindi naman talaga nililimitahan. Pero wag limitahan. Huwag niyo nang bibit-bitin si Lord nang magbibit-bit. Ayan. Okay, yan. So, ngayon, ate, kidding aside, so, kaya ka umabot ng ganyan sa age na yan, ano yung mga life lessons mo pagdating sa mga ganyang relationship? Diba, sabi nga sa Bible, cast your burden upon me and I will give you rest. I never cast the burden upon God. I always put it like hold. I imagine, I thought, I think. Kinakausap ko yung sarili ko. Bakit ganito? Saan ako nagulang? Parang ganun. I create those things in my mind. Kasi nga, hindi ako masyadong Kayo talagang mga matatalino. May kilala akong ganyan eh. Everything was created in their mind. Kaya nga, doon mo makikita, di ba sa Bible po, sa Proverbs 4, Sabi ni Miklat, akalain mo, naka-4 pala si Ate Ning. Yung pang-5 mo, si Lord talaga. Isang nag-comment, sunod na wala, ay, naka-8 pala. Kaya hindi na masasabing dumaan din ako. Dumaan. Naging single naman din ako. Naka-8 Yung journey mo, ate, Journey.
I believe talaga I have a ministry for women, especially those who are trying to find happiness somebody else. Yeah, true. Di ba pa sa sa Proverbs 4:23, guard your heart above all else Yes. for it determines the course of your life. Amen. Doon nagsimula kung bakit ako nagkaroon ng anxiety panic. Pardon? Anxiety panic attack, stress. Ano po? Anxiety, Anxiety? mental Oh, disorder. nagkaroon ka ng gano'n? Anxiety panic? 2018. Anong... Kasi Anong nga, cause? di ba, journey mo, Okay po. you think, and then na-accumulate yun, parang sa CPU, nag-overload na yung CPU. Nag-flick ka. Ang nakita ko diyan, Pastor, ang ibig niya sabihin yung reality versus expectation. Yung realidad, kala niya itong mangyari. Kasi Tapos nagpaplano ka na eh. Tapos siyempre yung pain mo, ina-absorb mo na. Naipon. And then you question, where did I go wrong? You question like, am I not good enough? Am I not enough? You question everything around what did I... And then you question also like, Lord, saan ba ako nagkamali? Pangit ba yung ugali ko or ganun? You think about those things and that's only part of the relationship. It's not yung day-to-day, yung family or anything. Maraming so Maraming factor. maraming factor. Kaya nung time, ang yung pinaka parang na talaga nag-click ako is yung last. Because I was about to make a decision at that time. And I know that it was not meant for me. God does not want me because plano ko mag-begin. Plano ko mag-ano. And then, that God always has His hand up on me. Kaya sabi ko, the grace of God, I may not understand those times, pero yung grace ng Diyos nung time na yon was always with me. Amen. Kasi, ilang beses ako namuntik stray bullet sa, di ba kasi sa Liberisa ako nakatira. Alam mo yung sa jealousy, ako nag-click, tapos pagkatingin ko, stray bullet. Dumaan sa ulo ko, pero nag-bow down ako. Wow. And then, sa dati nagtrabaho ako sa Makati, harap ng stock exchange. And then, nagtrabaho ako, sumakay ako, katabi ko, nagbunot ng knife. Sobrang haba. And then, talagang pinupush ko. Sabi ko, magnanakaw. But I was fair. Those the things that I know. Paano na yung mga bagay na di ko pa alam? And God was there all the time. I just don't recognize it. And then that time, it was 2018 July, ganon. And then umiiyak ako, tapos nagtatakbo ko sa namin. May quadrangle, may kami kasi field ang namin accommodation. I was running around. Hindi ko kaya yung emotion ko. Doon nag-start. Nag-psychiatrist ako. Ako. So, siya, naka lang sa loob lang. And then, syempre, ayoko din mag-carry ng burden ng family ko. I don't want them. So, yun, inano ko siya. Tapos nung umuwi ako, tahimik lang. Then, my father messaged my uncle, Kuya Rick, yung pastor namin, si Kuya Rick, na may kasi hindi ako mahilig magsalita. May siya. Tapos, na-remind ako na I have church. Wow. And then that's the time I came back to church again because I went there 2014 but I went out. Kasi nga, yung tawag ng tanghalan. How long did it take, ate, nung Years. yung journey. pinagdaanan mo nung Years. anxiety? Years. Oh. And when I was in the church already, doon ko na yung I realized that I have to know my identity in Christ. Kasi Wow. lagi ko siyang naririnig. Doong time na yun, kasi gusto ko lang, ang purpose ko nun is healing. Ang purpose ko nun healing, mahil lang ako, okay na ako. But God has a different plan for me. Amen. And then, nagkaroon kami kasi may prayer and fasting sa during Ramadan. Sinasabayan din ng church namin ang prayer and fasting nila. Na-ahead lang kami ng 10 days. So sumama ako doon nung bumalik na ako sa church kasi ang ko noon, tahimik lang, gusto kong tahimik na pumasok. Walang nakakaalam sa nangyayari. But talagang nag-agitate kasi bigla na lang ako, tapos nag-duty ako, pupunta ako ng church, tatakbo ako after duty para lang kasi hindi ko siya makokontrol. And then yung turmoil ng mind mo na parang alam mo wiring na hindi mo, doon ko naalala si Sita Astal kasi nakita ko si Sita Astal umupo siya minsan sa Harrison ba yun na Robinson, nagsasalita siya mag-isa. And then I realized I see myself.
And nung tinignan ko yung files ko, I am on the mild side. Oh. If I am mild, how much more the people that is severe? Yeah. And then that's how I understand that you have to lend ear to the people that needs. That's yun ang talagang tinuturo ni Paz, that you are there to proclaim the gospel, set the captives free, open the eyes of the blind. So doon ko pinractice yun. Doon na nag-start ako naghayo. Pero on my own, I have my struggle kasi nung pag inatake ako, yung bahay ko, kwarto ko, may mga may mga verses, Mga word of God. word. Tapos ina-affirm ko sa sarili ko, lalo pag nagbabattle na ako ng yung mind ko. I have the mind of Christ. Ginaganon ko siya. Wow. I no longer live but live. Tapos kinakanta ko yung I know who I am. Oh, kinakanta ko, iniiyak ko yun. Doon ako na kinakanta. Kasi I have to remind, kasi ang mahirap i-train ang mind. Yeah. Doon mo ma-realize the battle of the mind. You have to train your mind on how God sees who you are. Doon ko siya kasi may time na talagang hirap. Kasi ilang years ako hindi natutulog sa kwarto. Nakikitulog ako kung saan. Basta makakita lang ako ng tao, uupo lang ako, kahit ako magsalita, okay lang, basta makakita ako ng tao. Then sila Jenna, pupunta ng bahay, cast out, i-pray, gano'n. But still, the same kasi nga, nag-start ako ng Bible is Masa 19. Pero in-introduce sa akin ng words ni Paz every time, yung Prayer and Warrior, yung Ramadan days, and then nagle-lecture siya. So doon ko na wala, meron palang identity in Christ. Wow. Which is I don't know. Kasi nga hindi ako doon ako nagdig-in, sabi ko, doon ko na most of the people that doesn't use their authority because they don't know who they are in Christ. That's right. They were not able to yung parang idig na, bakit sino ka ba? Pag inaano ka na kayo, kasi the enemy will always condemn you. But God always remind you who you are. Kaya sabi doon sa Bible na, think what is lovely, what is true, what is worthy of praise. Lagi kong nire-remind yun. Sinasabi ko sa sarili ko, ina-affirm ko. Ina-affirm ko yun sa sarili ko, lalo na pag-atakayan ako. Inaano ko yun, kasi umabot ako sa point na mga attorney, lawyer, at psychiatrist, usap ka lang, mag-uupo kayo doon, makikinig, magsasalita, ganun. And it will not resolve. It will not resolve. And the first time that I asked God, speaking in tongues 10 days before mag-end ang prayer and fasting, sabi ko, Lord, I've done. Ano pa ba gusto mo? Talagang inaano ko siya. Alam mo yung, kasi it was the true heart. Kasi noong time na sasabihin ko, Lord, I will still make my own decision. But noong time na, Lord, ano pang gusto mo? Binigay ko na. Kung gusto mo kukunin, Lord, kunin mo na ako. Sabi ko, kasi yun, pero doon na pala nag-speaking tongues ako. Kasi noong time na lay hands nila ako nila Paz, sinabi nung nasa likod ko si Sister Norelyn, speak dito. Kasi nga, hindi pa ako masyadong sa spiritual, So sabi niya, speak kasi nag-speaking tongues, na doon ko nakikita yung speaking, pero hindi ko siya masyadong gets. So yun, tapos noong time na yun, I was speaking without words, and I was, in my mind, in my heart, I was talking to God, Lord, what else you want me to do? Parang sabi ko ganito, kunin mo na ako. Di pala, pagod na ako. Sabi ko. But automatically, right then and then, nabunutan yung tinik. Alam ko that it was God who healed me at that time. Amen. Right then and then talaga. Nothing is impossible with God. Yes, amen. Your identity is in Christ. Pastor Dong, wag lang nating iwanan yung ganyang kwento kasi may mga narinig ako tungkol sa oppression, obsession, possession. Ano po ba yung pagkakaiba nung mga Okay, yun? so ang isa sa matindi dyan na kailangan nating maintindihan ito, kabangers, kung nasaan nanggaling ang depression and obsession. Unang-una, may 4 na dahilan ang kaaway na aatake. Una, yung affliction. Okay, yung affliction. Yung affliction ay ito yung atake ng demonyo sa body. Amen. Sa body, sa katawan. Affliction. At yung kanyang atake ay puro pang external. Senses ang tinatawag. External, yung sugatan, yung tao, kanyang Pangalawa, yung
yung yung obsession, yung atake ng kaaway doon sa soul area. Babanatan ka ng una, depression, sunod obsession. Ang depression ang sunod obsession, ito yung iyong damdamin ay kanyang aatakihin. Ang pinakamalalim ay yung obsession eh. Yung kakausapin mo na ang iyong sarili. Yan, pinakamalalim yan. Yan yung obsession. Pero yung una, yung depression. Ang depression, kung bakit nagmula yan dyan, bakit nag-uumpisa yan? Because of ignorance. Ang ignorance, yung hindi mo kilala si Lord intimately Amen. o personally. Okay? Hindi mo kilala si Lord personally, pero kilala mo lang siya sa religion. Yeah, you know Him by name. Oo, kilala mo lang siya by group. Oriented tayo dyan. Yeah. Ang tawag niyan religious oriented. Oriented tayo dyan. Nandoon tayo sa simbahan, nagsisimba lang. Amen. Pero wala talaga tayong intimacy o personal, intimate relationship with God. Yan kaya tinatawag, yung depression, galing yan sa ignorance. Yes. Ang ignorance sa Bible, hindi yung wala kang alam. Ang ignorance sa Bible ay yung may alam ka, pero hindi mo alam paano gawin. Yes. Ayan yung, kaya doon nagsisimula ang depression, kasi may gusto ka. May gusto kang gawin, pero hindi mo magawa. Pero ang ginagawa mo na lang, gaya-gaya ka sa paligid. O gaya-gaya ka sa paligid. Eh yung expectation mo doon, pag hindi na nasunod, nadidismaya ka. At kapag nadidismaya ka, doon nagkakaroon ng depression. At kapag nadismaya ka, pag lumalim pa yun at wala kang nasagot doon, magiging emotional distracted ka, mentally distracted ka, emotionally, ay talaga namang hindi mo masagot, doon palalim ng palalim yung atake ng kaaway hanggang sa maging obsessive. At yung obsession na to, akala na nakapaligid, sira ulo ka na. Ayun, tama. Pero ang totoo, ito ay isa sa mga demonic influence, attack na hindi mo masagot-sagot ang nangyayari. Ang last one is yung salitang possession. Ang salitang possession ay wala ka ng will at all. Kundi yung gusto na lang ng will ng demonyo ang bumabanat sa'yo. Yun yung kalaban mo in the spirit. Yes. So, body, soul, and spirit. Yes. Now, ngayon, ang pinakamagandang ginawa mo, ang tindi talaga. Yung tinatawag na confession is possession. Wow. Yung confession is possession. Yung ano yun? Yung mga word na sinulat mo sa iyong kwarto. I-affirm mo sa sarili mo. In-affirm mo sa sarili mo. Yun yung tinatawag na hindi mo na mamalayan na confession is possession. Yung salita, nagpapalit ang sarili mo doon. Yung salitang nakasulat sa salita ng You Diyos. had the reflection of yourself to that word. Yes! Yun yung pinakamaganda mong ginawa. Yun, kasi doon tinuro sa amin ni Paz na affirm those words to yourself. Lagi ko siyang naririnig. Kaya nga sabi ni Paz Henry, train yourself, train your mind. Oh, yeah. Kasi ang inaatake ng kaaway is yung mga mali mo mga pas mo, mga ginagawa mo. That's right. Kaya yun yung mga kaabangers na nangyari. Tanong dito ang challenge is, paano kung wala kang alam na word? Yes. Kasi ang word direction yan eh. Yes, it's true. Ang word is the lamp unto our feet. And the light of our path. And the light to our path. Direction yan eh. Ang word ay apo yan. Ang word ay sword mo yan. Ang word is life mo yan. Breath mo yan. Yes. Ang word ay water mo yan. Now ngayon, paano kung wala kang word? Kaya nga ang depression galing sa ignorance. Paano kung wala kang word? Di mo kilala yung person of the word. Yes. Na kung Author. saan si Jesus Christ. Yes. The author. At ito yung kailangan mga kaabangers na makita natin ang ating identity. Amen. Ayan po, Pastor. Part Wow. yan sa mga parang ini-introduce namin pag naghahayo kami. Alam mo ba kung anong ni-receive mo nung tinanggap mo si Christ? So, ang dami kasi tao kahit na na-receive nila ako, Kristyano na ako, but you don't cast your burden upon the Lord. You cast it upon yourself. And a lot of people, na pasyente ko pati, na umiiyak kasi parang puno na. And yun ang sinabi ko na, Lord, just put me in a place to counsel and to minister to people. Pasyente. Non-Christian, Christian.
sinasabi, di ba, sinasabi ko sa Bible, sinabing ganito. Amen. Lagi kong dinadala kasi sabi sa Bible, live by faith and not by sight because sight will always deceive you. Lalo kami na nasa medical kami. We based on evidence. We based on what you see, bleeding, bleeding, paano to, mamamatay ka. But I told them, there are more tao na powerful pa sa mga nangyayari sa iyo. And I introduced them to Christ. Wow. And that's really, Hallelujah. God put me in a place because He has a reason. And I know, kaya hindi ko talaga, kahit anong mangyari, yes, I made the wrong decision all throughout, but I will bring it to the Lord because He made me who am I. Amen. Yeah, I know. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Hindi natin namamalayan, Pastor. Ano? Malapit na matapos ang ating oras. At marami pang nais na magpadala ng kanilang pagbati. Pero makita natin, i-replay nyo ito, napakahalaga, lalo ng mga Amen. nasa iba't ibang bansa. Kailangan talaga natin ang salita ng Diyos. Confession is possession. Amen po ba? Gabi, paki-play mo nga anak yung mga babati kay Ate Luningning. Ayan. Salamat anak. Hello, Ate Ning. I thank God for your life. Thank you for everything that you have impacted in my life. And thank you for your heart, committed heart in serving the Lord. And I pray that you will continue doing what you're doing and that you will grow in the knowledge and wisdom of God. God bless you. I love you. Hello, praise the Lord. Glory to our living God. I thank God for the opportunity and for daily life sharing. This is George from JLGM4. I thank God to share just a little testimony about my sister Learning Ning. Oh my God. I thank God for her life. She's an inspiring woman of God. She is a servant of the heart. She has a heart of ministry. Oh, she's so committed. This is a person I learn a lot. She's a teacher, and she's a person that is grooming the young generation to be committed and to take the things of God seriously and personal. I love the way that God is using her in our life. She's a blessing in JLGM4 Qatar. She's a blessing to all the people, to everyone that gets an opportunity to watch her on Daily Bread, on the pulpit when she's preaching. She is a blessing. Oh my God, the way she's committed, the way she has given everything for Jesus, even the sacrifice of time, money, everything financially, she's in to serve the Lord. I'm so inspired by her life. Oh my God, God bless you so much, Sister Learning Ning. May God reward you. May God answer all your prayers. Glory to God. Hallelujah. Hi everyone. Yes, this is Jufe. And once again, thank you so much, Daily Life Sharing, for giving me an opportunity to share to you my testimony to my beloved sister, Luning. Yes, she is one of the best servant in the church in JLGM4 with a pure heart and a servant heart. Really, she is selfless, and she is willing to give her time for the people, give her time to the ministry, to spend her finances to the expansion of the kingdom of God. And she's doing a lot of things, and she's very productive in the church. That's what I want to testify with you. It's really what she was captivated by the love of Christ and by the Holy Spirit. So yes, she is one of the most servant in the church that is very productive. Yes, and yeah, Sister Luning is a very sweet, very kind, very humble, very gentle.
she's willing to listen to you. You know, my experience, yes, my personal experience to her is she did a lot to me. Yeah, she's my she's my sister, you know, my like yung panganay, ganon. Panganay na ate, ganon. Yun yung na-experience ko sa kanya. So, thank you so much, Sister Ningning. Thank you for your love for Christ and your love for the people. Thank you for your service. And I know that the service that you are giving to God is not in vain. And the Lord is your reward. Yes. He loves you and we love you. We are so blessed. Gem4 is so blessed in your life. Thank you so much. I love you, sis. God bless you. Wow, daily life sharing. What an amazing person that you want to do interview today to know about her life story. Wow, she has been a blessing to GM4. I just remember when Ning Ning came to GM4 and how God has transformed her life and how God has used her life so greatly. She has been a blessing to the church and how she allowed herself to be trained by the power of the Holy Spirit of God. I remember she came out from great depression and God healed her from depression and now she's sound teaching the word of God. Thank you so much, Nonini, for what God has done in your life and what God is still going to do in your life. We really appreciate you so much and we love you so much. Nonini, thank you. Keep on. And I know one great work. He that begun a good work in you is more than able to complete it until the day of Jesus Christ. Thank you so much, Nonini. Amen. Truly, Ate Ningning, thank you so much for your life. Really, that you are a big blessing to us. And thank you for your life. Keep studying the word like a Berean people because we see how you grew mightily in the word of God and keep na maging blessing ka pa sa marami, hindi lang sa GLGM4. Keep shining for Jesus. We love you so much and thank you once again. God bless you. Amen. Thank you po sa lahat na nagano. Thank you po, and it's all the things na ginawa ko. I know that it will be Christ. They will see. Sabi nga sa Galatians 2:20, I no longer live, but Christ lives in me. So yun, ang ano ko lang talaga, ang una ko talaga hiningi kay Lord ng time na yun is heart. The heart. Because I don't want to be deceived by my own heart. So sabi ko, Lord, give me your heart. Because I know when your heart is my heart, then that everything will come according to your plan and not my plan. Amen. That's ano. And I thank God for everything. And thank you din sa mga pastor namin, Pastor Henry, how he teach us, unload me in my thoughts, in my own and explain things to me. A lot of things that minsan bakit ganito, bakit ganyan? Yes. Because sabi nga nila, parang, minsan kasi may tinatanong ka, bakit walang, bakit ang iba alam ang word but there's no reflection? But Pastor Henry is so patient to let me understand that the people are not the same at a level. Some other people would respond abruptly, some other people will respond, But the only thing that you have to he will wanted me always to pray. Kasi doon ang ko talaga, yun ang ko na yung consistent prayer life. Because wala tayong magawa pag wala prayer life. Salamat sa Diyos. Amen. Sabi ni Miklat Phoebe, Sister Luning Ning Lemensa is one of effective evangelism of GM4. Siya ang pinakamaraming hayo and members sa church. Sabi ni Madeline A. Jaka, very humble talaga si Ning Ning. Bless kami sa GM4. Yan ang tatak na may Kristo. Amen. Amen. Bago tayo matapos, last word sa mga nakikinig, ate, lalo na sa mga nasa ibang bansa. We have, sa lahat po na nakikinig ng DLS, lagi niyong tandaan that when you come to Christ po, lagi niyong tandaan that your identity is not your past anymore, but the life of Christ in you. Yun yung sinasabi niyang eternal life. Eternal life is not that you have longevity of life, but the quality of life of Christ that manifests in us who believe and put our faith in His words. Yun ang lagi natin tandaan. Kahit anong sabihin ng kaawayan, we have to train our mind that
Kaya nga doon mo makikita kung bakit sinabi ng Diyos, wear the armor of God. And the first thing that you would recognize, He said, put the helmet of salvation. Bakit? Kasi laging pinapatatanda sa atin ng Diyos na when you have the salvation in you, you have to remember, you just not receive the salvation, but you receive the full Christ in you. Kaya walang sino mang kaaway na pwedeng magwagi sa buhay nyo. Just allow Christ to live and manifest in your life. Hear His words. Mag-aral, basa tayo, makinig tayo ng salita niya. And talaga hindi kayo magsisisi sa buhay na meron kayo kay Kristo. To God be the glory, everyone po. Amen. Talaga, Pastor Dong, napakabuti ng Panginoon. Mga kaabangers, ang eternity o eternal life is a state of being. Yes. Oo, state of being is a new century of living. Yes. No, so new century of living where no longer living for yourself. Amen. Okay, kaya sabi ni Ate Luningning, is no longer I. Mayroon pang isa doong part doon sa Galatians 2:20, sabi doon, the faith that I have now, I live now, is the faith of the Son of God. Amen. Faith of the Son of God. Kaya Amen. mga kaabangers, kaya di ikapagtaka bakit ang identity ni Ate Neng ay nasumpungan niya. Yes! Amen. Salamat. I Salamat po. praise God. Amen. Of everything else. Dahil ang pinag-uusapan ninyo ay tungkol sa faith, aawatin ko na kayo. Okay. Bukas ang topic ay it's faith, not faith. Ang guest natin ay mula sa Santo Tomas, Batangas, si Crizel Avesila Villapando. Oh, wow. Kaya mga ka-daily live sharing, tuloy-tuloy ang kwentuhan natin. At i-replay nyo ito, ipadala ninyo sa inyong mga kaibigan, kapatid, kapamilya Amen. sa iba't ibang bansa. Napakagandang Amen. kwento. Real life, real talk. Real life talk, ang daily life sharing. Amen. Amen. Tayo manalangin, Pastor Dong. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord, for the gift of life. Amen. Thank you, Lord, for giving Ate Neng a life that is so intimate with you, Lord. Amen. A life that carries your grace, carry your person in the Spirit, Lord Jesus. Amen. Lord, I pray that you continue to bless Amen. I Pastor receive, Henry Lord and God. Pastor Marlene Amen. and with the whole church of Father God. Amen. Thank you, Lord, for blessing the life of Ate Neng. As you bless the life of Ate Neng, it is because of the reflection of the blessing that is flowing from the church. Amen. Thank you, Lord. Bless also the whole church of God. Amen. That it will bring a lot more light to be heard from you, Lord Jesus. Yes. Amen. With you, Lord Jesus. Amen. Thank you, Father God. In Jesus' name. Amen. Yan. Mga ka-daily live sharing, abangan nyo next week. Napakarami pa dito sa Qatar ang magpapatotoo sa ating programa. Amen po ba? Kaya maraming salamat. God bless us all. We love you. Yes.